sakaling halimbawa umabot sa punto na nakipag-settle ka kung kailan tapos na yung presentasyon ng ebidensya, wala kang magagawa, magpapatuloy pa rin. About naman to sa estafa, ang sabi ay nakikipag-areglo ang akusado pagkatapos niya magbayad ng bail. Ano po ang unang hakbang para ma-dismiss ang kaso? Actually po, tandaan, ang criminal case po ay hindi talaga nadidismiss sapagkat hindi po pwedeng nakokompromise ang kasong krimen. Pag gumawa ka ng krimen, ang krimen ay laban sa Estado. Kaya nga po kapag may kaso, sino nagpo-prosecute? Yung fiscal. Why? Because the fiscal represents the state. So klaro po tayo dyan. Kaso, kapag gumawa ka ng krimen, meron din tinatawag na civil liabilities owing to the victim. Ibig sabihin, sa aspetong civil ay may pananagutan ka. Bakit? Sabi po kasi ng Article 100 ng Revised Penal Code, a person criminally liable is also civilly liable. So yung civil liability sa pagitan mo at ng biktima. Yung criminal liability sa pagitan mo at ng Estado. Kung kaya't kahit isettle mo yung civil liability, hindi mangangahulugan na madidismiss yung criminal aspect sapagkat ito ay sa pagitan mo at ng Estado nga. Yung civil aspect, yan ay patungkol lamang doon sa biktima mo na pumayag na hindi na ituloy ang civil aspect sapagkat ikaw ay nakipagsettle na. Kaya lang in practice, dahil maraming kasong nasasampa sa korte, kapag nasettle yung civilly at nagdesisyon yung complainant na hindi na dumalo o kaya mag-file ng desistas at pinayagan naman ng korte, hindi na natutuloy yung kaso, hindi dahil sinettle yung aspetong kriminal. Hindi natutuloy yung kaso dahil sa desisyon mong mag-desist o sa desisyon mong hindi na umattend sa korte, sa hearing, wala nang ebidensya ang piskalya para patunayan kung guilty yung tao dahil umalis na yung makakapagbigay ng ebidensya which is you. Ngayon, kaya lagi ko sinasabi, sakaling halimbawa umabot sa punto na nakipag-settle ka kung kailan tapos na yung presentasyon ng ebidensya, wala kang magagawa, magpapatuloy pa rin.